Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 8. Ito po ang sinasabi. Ang malahi ni Adam ay sina Set, Enosh, Kinan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metusela, Lamech at Noe. Ang mga anak na lalaki ni Noe ay sina Shem, Ham at Japhet. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Teras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenash, Rifat at Togarma. Ang mga anak na lalaki ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim at Rodanim. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cush, Mizraim, Put at Kanaan. Yan lang po. Maraming salamat, purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babasahin ay mula sa unang mga Kronika, chapter 1, verses 9 to 16. Mga anak ni Cush, sina Seba, Habila, Sabta, Raama at Sabteka, at kay Raama naman ay sina Seba at Dedan. Anak din ni Cush, si Nimrod, ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. Si Ehipto ang pinagmulan ng mga Ludim, Anamim, Lehabim at Naptuhim. Siya rin ang pinagmula ng mga Patrushim, Kasduhim at Kapturim, na siya naman pinagmula ng mga Pilisteo. Ang mga anak ni Kanaan ay si Sidon, na siyang panganay, at si Het. Sila ang mga ninuno ng mga Hebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hibita, Arkita, Sinita, Arbadita, Zemereo at Hamateo. Yun lang po. Amen. Ang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng unang Kronika, chapter 1, verses 17 to 24. Ang lahi ni Shem. Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak na lalaki ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Meshek. Si Arphaxad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalan ng Peleg dahil noong panahon niya ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila at Jobab. Silang lahat ay anak na lalaki ni Joktan. Ito ang lahi na mula kay Shem. Sina Arphaxad, Shela. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Kronika, chapter 1, verse 25 to 31. Eber, Peleg, Reo, Serog, Nahor, Tera, at si Abraham na siya ring Abraham, ang lahi ni Abraham. Ang mga anak na lalaki ni Abraham ay sina Isaac at Ismael. Ang mga anak na lalaki ni Ismael ay sina Nebayot, ang panganay, Kedar, Adbil, Mebsam, Mishma, Tuma, Masa, Hadad, Tema, Jitur, Nafis at Kedema. Sila ang mga anak na lalaki ni Ismael. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po para sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating daily devotion ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 1, versikulo 32 hanggang 38. Ito ay kay Mera. Ang mga anak na lalaki ni Keturah na isa pang asawa ni Abraham ay sina Zimran, Jokshan, Midan, Midjan, Ishbak at Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jokshan ay sina Shiba at Didan. Ang mga anak na lalaki ni Midjan ay sina Ephah, Efer, Hanok, Abida, Ilda. Silang lahat ang angkan ni Keturah. Si Abraham ang ama ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau at Israel. Ang mga anak na lalaki ni Esau ay sina Elizabas, Reuel, Jus, Jalam at Korah. Ang mga anak na lalaki ni Elifas ay sina Timan, Umar, Zipu, Gatam, Kinas at Amalek. Si Amalek ay anak niya kay Timna. Ang mga anak na lalaki ni Reuel ay sina Nahat, Zira, Syam at Misa. Ang mga anak na lalaki ni Zer ay sina Lutan, Shubal,
Sibyun, Anay, Disyun, Ishir at Disyan. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello, good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 1 verses 39 to 46. Ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Homam. Si Timna ang kapatid na babae ni Lotan. Mga anak ni Sobal sina Alian, Manahat, Ebal, Sefi at Onam. Ang mga anak ni Sibeon ay sina Ayas at Ana. Anak ni Ana si Dison. Si Dison naman ang ama ng magkakapatid na Hamram, Esban, Itran at Keran. Mga anak ni Ezer sina Bilhan, Saavan at Jaakan. Ang kay Disan naman ay sina Hus at Aran. Ito ang mga naghari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng hari ang mga Israelita. Si Bela na anak ni Beor at ang kanyang lungsod ay Dinhaba. Pagkamatay niya, siya ay pinalitan ni Jobab na anak ni Sera na taga Bosra. Nang mamatay si Jobab, si Husam na isang Tematneo ang pumalit sa kanya. Namatay si Husam at ang pumalit sa kanya ay isang taga-Avit, si Hadad na anak ni Bedad. Siya ang tumalo kay Median sa lupain ng Moab. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless us! Po ibinabalik natin ang mataas na papuri sa Panginoon sa pagbibigay niya ng pagkakataon sa atin sa bawat araw na tayo ay may buhay. At higit sa lahat, yung binigyan din tayo ng pagkakataon na tayo makapagbasa ng kanyang salita. No? Na yung kanyang salita ay sinasabi nga ng Biblia, heavens and earth has passed away, but the word of God has not passed away. So, ang itinalaga po sa atin ay 2 Chronicles, no? Chapter 1, verse 46 to 50. No? Dito makikita po natin na nang namatay, dito po tingnan natin, no? Nang mamatay si Hadad, si Samla na taga Masrika, naging hari. Kapalit niya na mamatay si Samla, si Saul na taga Ribuat sa may ilog ang naging hari. So dito po nakikita natin na talagang ang kapangyarihan, no, do sa mundo o yung pagiging hari sa mundo o pagiging mga leader sa mundo, ito po ay pansamantala lamang, no. So pinapakita po sa talata na ating pong binasa ay nandun po yung sunod-sunod na pagpapalit ng mga hari, no. So wala pong nanatili sa trono magpakailanman. So ang lahat po ay may hangganan. So dito makikita din po natin na ang Panginoon lamang po yung tunay na hari magpakailanman, no? So sa kabila ng ang mundo ay nagpapalit ng mga namumuno sa kasaysayan, pero ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya lamang yung may kapangyarihan na hindi natitinag. So dito makikita po natin na talagang may panahon ang bawat leader, ang bawat tao sa kanilang ginagalawan, sa kanilang mga tungkulin, no? Gaya ng mga hari na nabanggit. So mahalaga na maging tapat po tayo do sa ating mga posisyon sa pamumuno. So lagi pong may paalala rin po yung kasaysayan, no? Na talagang ang Diyos po ang nasusunod sa kanyang mga plano. Kaya yung ating buhay, lagi po natin tatandaan na ito po ay kapit ng Panginoon. Kaya hindi po tayo pwedeng magyabang. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki ito sa bagkos. Ipagpasalamat natin ito sa Panginoon. Patuloy tayo magpakumbaba sa Panginoon sapagkat ang ating buhay ay kanyang pong pag-aari. So sa ating pong nabasa sa 2 Chronicles chapter 1, verse 47 to 50. Makikita po natin dito na ang tao ay may hangganan, no? At ang Panginoon ang nagtalaga nito na kapag ikaw ay namatay, automatically may kapalit po. So huwag po nating iisipin na yung ating katatagan ay mananatili sapagkat ito
ang ating katatagan, itong ating buhay, ito po ay kapit ng ating Panginoon. So God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapapurihan. God bless.